50 pesos. Malaki naman siya. Ay! Lumalakas yung... Wait lang. Hi! Good morning! Beautiful lady! Kinin. Ayan o, mga darling. Dulo. Wow! Diba? Napakaganda nito, darling. Oh, may resort pala dito. Mamaya nga po ng marami dito. Mga kalong ka dito eh. Mag-live pa din mga kalong dito. Kasi doon. So, yun na nga mga darling. Ay, see? It's Saturday and it's so gloomy. Anyway, bakit maulan sa Boracay ng summer? Hindi rin natin alam. Siguro dahil labis yun ang dagat. So, unpredictable talaga yung panahon. Anyway, may tapilok gets better. Inaluhan ko siya ng hot compress dun sa kape ko kanina umaga. And for today's Jigs here, mga darling, maglalakad tayo from station 2 going to station 1 dahil kahapon galing na tayo ng station 3 and we were able to reach the end point of Anggol. Ngayon, we will try to reach the end point of station 1. Actually, we tried to reach the Dinihid. So, ayan mga darling. Malapit na ako sa front beach. Samayo ko. Mga darling, see ya. Drink your water, baby. Magkano taho ko ya? 50? 50? Grabe! 50! Talaga? Tapos, Gano'n kalaki yung 50? Ah, wala mo mas maliit dyan? Grabe. O, sige na nga. Alam ko na, kabuhayan mo yan. Yung mga darling, o, taho, 50 pesos. Malaki naman siya. Pero sa amin, kuya, 20 lang yan. Pero syempre, nasa Boracay tayo, di ba? mata na kayo sa tao. Hindi po. Kuya, wag mo na lang paka-arnibal, ha? Konti lang. Mga isang ano lang. Takot na. Oh, tama na, kuya. Matamis masyado. Dili. Kuha ko ng pambayad. Mahal pa siya tubig, ha? Natawa na lang si kuya. Sige, salamat, kuya. Ayan, ang ating taho. Ay, hindi ko makita. Taho. Taho sa Boracay. Ayan, taho sa Boracay, mga dar. Taho sa Boracay. Parehong lasa na naman taho sa atin. Pero syempre, taho yan with the view. Ayun, mga darling. Diba? Wala tayong mic, baka mabasa. Dahil masyado pang maaga. Wala pa masyadong tao. So, ang sarap maglakad-lakad. Habang may almusal kang taho na 50 pesos sa Boracay. Na halagang 20 lang sa atin. Pero syempre, may kasamang view yan. Ayan. Wala pa tayong energy. So, ayun, umuulan nga. Bakit umulan? Summer. Pero feeling ko mamaya mainit. We're now heading to Station 1.
As you can see, this is Don Vito. So, story time. Story time. Bilang ako'y nasa late 30s. Late 30s! Ano din? Ay! Lumalakas yung... Wait lang. Silong tayo. Kung kanino man pong business to. Maraming salamat. Nakasisilong lang siya. Okay na eh. Tumigil na yung ulan. Ulan na naman. Eh, hindi po waterproof ang pagandahan natin for today's video. Kasi ang balak lang natin maglakad. Hindi natin balak maligo. Now, if you've been watching Boracay videos, mga darling, ay, for sure, nakita nyo na yung mga establishments in the past. Dito sa Station 2, papuntang Station 1. So, balikan ko na lang kayo pag malapit na tayo sa Station 1. Dahil ayoko rin mabasa. Ayan, medyo tumitigil na. Pwede na akong tumuloy maya-maya. Medyo na siya. Ay, lumakas na. Mga darling. Ay, basa siya, darling. Ayan, ang view ko while I am waiting dito sa area na to. Ayan, dumuulan talaga. Lumakas lalo. So, paano? Wala akong payong. Nababasa tayo ng bongga. Ay, ang sarap maligo ng umuulan na ganyan. Oh. Diba? Sarap maligo ng naulan. Tama ko. So, yun mga darling. Natitigil-tigil yung paglalakad natin. Dahil sa ulan. Sarap pang maglakad ng umaga kasi malamig-lamig pa. Hindi pa ganun nakakahulas. So, yung balikan ko kayo kapag nag-continuous na tayo sa paglalakad. See ya mga darling. So, yun mga darling. Ay, napaka-mellow naman ang boses nito. So, yun mga darling. Tumila na yung ulan. So, nasa station 2 pa rin tayo. Dito sa part na to, and this is the area where the red coconut is located. So, sa harap ng red coconut, yeah, medyo malumot pa siya. So, ito yung part ng station 2 na medyo marami pang lumot. Pero actually yung lumot, dito lang siya sa may bandang shore. So, if you go further to swim, syempre, wala na masyadong lumot doon. Alam mo, ayoko nang maglakad doon sa beach. Kasi kahapon na biktima ako ng hukay. So, hindi ko nakita yung hukay. Natapilok ang anting niyo. Buti na lang, yung tapilok. Hindi siya masakit kapag naglalakad. Maga lang siyang konti. Pero pag napipress siya, yun, masakit yung maga part niya. So, now we're approaching station 1. I think. Kasi, andito na si Starbucks. Kikita na natin yung mga establishments and businesses here sa may bandang station 1. Ayun. So, napakaganda ng lighting. And, here comes the sun. Duru-duru. Andiyan na yung araw. So, that means, wala nang ulan, mga darling. So, ayun nga, going back to the topic. Diba? I am doing travel alone, ganyan. Mga eme-eme, mag-isa.
traveling alone but not lonely. If you can do this, mga darling, ng habang bata pa kayo, you have that energy to go out there, be fearless. But of course, you have to be careful as well, ha? Hindi yung parang bara-bara lang. And you can. It doesn't have to be that luxurious. Bahala na kayo. Choose between the two. Kasi, ang travels ko, mga tipid-tipid, darling, budgetarian. So, hindi ako nagta-travel ng bonggang-bongga. As much as possible, I tried to make it as, alam mo yun, within the budget as possible. Ang dami possible. Redundancy is the best policy. Anyway, so that's my challenge. And by the way, we are approaching the iconic puno. Ayan, yung puno na nagbibigay ng shade dito sa part ng Station 1. And I can see that minimal na lang yung mga darling, sa Station 1. Minimal na lang din yung RG dito sa Station 1. So, pwede pa rin kayo mag-swimming dito. And it's low tide. Ayan. So, dyan na yung haring araw. Pretty sure hindi na, hopefully, huwag nang umulan. Medyo madilim pa rin yung langit, pero carry na yan. Siguro, hindi na siya uulan. So, we are approaching the grotto area. The Willis Rock. Ayan, let me show you, mga darling. Mukhang malayo, ha? Pero malapit na yan. Malapit na tayo dyan. Konting kembot lang yan. Heading to the grotto. So, marami-raming steps na rin yung na-take natin. And, malayo-layong distansya na rin. At, marami-raming carbs na rin yung na-burn natin. Nakapagkape naman ako kanina umaga, like 4 o'clock. And, nakapagtaho tayo with kuya. So, yung mga darling, the Willis Rock. Balikan ko kayo ulit. Parang may activity na naman dito. Yung mga LGU. Meron silang nasa running era ka na ba? O, di kuhanin natin sila para masaya, mga darling. May extra. Oh, it's the PNP. May extra yung ating video for today's video. Hi, good morning! Beautiful lady! O, diba? May extra. May extra ang ating video for today's video. So, yun mga darling, hinihingal na ako. Diyos ko, signs of aging. Balikan ko kayo. Parang may nakikita akong event doon ba? Silipin natin mamaya. See ya, mga darling. Mainit na. Almost at the end of Station 1. I think nandun na tayo sa part na may mga bato-bato. Malapit na sa part na may mga bato-bato. So there's a dragon boat competition. Parang gusto kong i-capture yung competition mismo. Kaya lang, tayo mag-iba ng plano, mga darling.
let's just follow what we have planned going to the Diniwid area. And then, limbawa, pagbalik natin, ma-witness natin sila. Well and good. We have something extra. So, dito sa part na to ng Station 1, mga darling, ay grabe, oh. Grabe the lumot it is. So this area, ito na yung mga parang mga private villas. And if I remember it right, dito yung private villa ni Heart Evangelista. So mahal to for sure. Let me show you. Ayan. Yung private villa ni Heart Evangelista. So kung rerentahan mo yun, feeling ko mga 50,000 isang gabi. Ayun. Tapos yung mga tinda-tindahan dito sa dulo. Ayan mga darling. So, dito sa part na to, may ginawa sila. Ayan, sementado yung daan, mga darling. So, this is dulo of Station 1. Ayan, oh, mga darling. Dulo po ng Station 1 yan. And, may daan dito. Sa may gilid, no? Parang bundok siguro to. Medyo, mulan kasi kagabi, so feeling ko medyo madulas dito. Pero, malapad yung daan dito, mga darling. So, kung gusto niyo mag-walk dito, ayan. So, if you want to experience going to this end point of Station 1, gawin niyo to ng umaga, maaga. It's actually a good exercise. So, dito sa part na to, medyo mabato. Ganda, ginawa nila ng walkway. So, parang additional tourist attraction siya. Pakita ko pa sa inyo yung dadaanan natin. Tapos, akyat ng konti. Wow! Diba? Napakaganda nito, darling. As we continue along with the walk, medyo steep. Medyo makitid ng konti tong part na to. Pero may tali naman. So, I don't think you will fall unless may balance issue ka. Anyway, may butas naman doon. So, kung gusto mo dumaan doon, to be sure, diba? You can. So, maganda din dito siguro maglakad to wait for the sunset. Lalo na walang tao.
ito na yung Diniwid Beach. Tapos yun yung famous na ruins ng tinatawag nilang resort ni Pacquiao. Exercise, kuya. So, the Diniwid Beach. May mga algae dito. May daan pa akyat. Likas Path. Diniwid Likas Path. Pero hindi tayo aakyat. Punta lang tayo sa baba. We are in Diniwid. Ako, syempre akyat tayo doon. Nandito na tayo. So, let's make the most out of it. So, may kainan din dito. Parang resto siya. Tapos, may mga siguro mga pinara lang ito. Parang ruins. Sayang din. Tapos, ito nasa taas nito. Resort din. Aling resort kaya? Nasa tuktok ng bundok. We are now approaching itong dulo ng Diniwid. So, ito yung path kung saan makikita natin yung ruins daw ng resort ni Pacquiao before. Ayun, may mga cottages pa sa taas ng bundok. Diniwid area. Mga bar and restaurants. Yan. When you come here, mga darling, mag-ingat kayo, ha? Madulas ang daan. Ayun, mga ruins ng resort sa taas ng bundok. So, ito, hindi na siya na-maintain. Kasi, wala na rin naman. And then, dito, ingat-ingat mga darling. Dito lang tayo sa Gedli. So, paakyat siya sa part na to. And then, masukal siya. Let me show you some part of this ruins, mga darling. Ayan, sa ruins yan. So, let's go to one part na pwedeng picturean. Okay, mga darling. Diba? We have a good spot here. Gubat. And this part. So, ito pa rin yung resort na tinatawag nila. Na ruins na resort. So, wala pa tayo dun sa dulo ng resort.
Nandito pa lang tayo sa ang entry. So, ano to? Pero mahangin. Namawis ang ante. Sa init. Kailangan natin ng air. Ayan. So, let's walk some more. Ayan mga darling. So I think I have reached the end point nung resort ni Pacquiao na tinatawag nila. And there is actually a nice space here. Oh. Actually meron pa dun eh. May mga tao pa dun. I think they are just the locals. And then on the other side, feeling ko yun na yung mga station zero na resorts. And medyo malakas ang hangin dito, darling, kasi ang lakas ng alon. Ayan, so if you want to go down, ayan, may mga staircase. So if you also want privacy, ayun no, swimming kayo dyan. Medyo algae nga lang sa part na to. But it's still a nice place to rest. Tapos parang may caretaker dito. And then, ayun yung parang dulo, darling. Yung parang mga island na man-made na ginawa. Sana makapag-picture tayo, aura-aura dito, no? So, let's go back, mga darling. Dahil we have reached the dulo ng ruins ng resort. Mga darling, we're gonna go back. So, babalik na tayo. Nakita na natin in person yung tinatawag nilang ruins ng resort ni Manny. Well, correct me if I'm wrong, mga darling. Kaya ito like demolish. I think it was because it did not pass the standards of the DENR policies or ruling. Kasi parang hindi siya makakalikas. Basta may compliance na hindi na meet. So, yun. Pinademolish na siya. Ayan. So, may area para dito, mga darling, no? Para siyang, mini garden. Yung halaman. Ayan, no? Tumutubo yung mga halaman. And, maganda siyang photo spot. If you have the right camera and cameraman,
Pero dahil wala tayong cameraman, selfie lang tayo. Siguro when we go back here with our family, pwede tayo dyan. Hinihingal na si auntie. So, balik na tayo mga darling. Hindi ko napapakita yung pathways kasi nakita nyo na rin kanina yan. So, para mabilis na lang yung pagpunta natin. So, this is it for the Diniwid Beach and then the ruins na resort. If you have time and you want to do a little walk to burn some carbs or gusto nyo mag-cardio somehow, you know, this is a good excuse. Diba? Hindi ka lang makakapag-burn ng konting calories mo. But, you know, you will get the chance to go to areas where you can take good photos with nice background. Medyo challenging to ha. Pag may mga senior kayong kasama, kung hindi nila masyadong kaya yung mga lakad-lakad, I do not recommend this. Or mga batang malilikot, alagaan nyo na lang sila. And kasi may part dito na mga hagdan, pero may mga tuyong dahon na hindi winalis, so it gets slippery. Kaya ingat mga darling, wag reckless masyado kasi ayaw nating mapahamak tayo habang nagbabakasyon tayo. Okay, so makinig sa mga matatanda. Oh, mali yung daan ko. Dapat pala doon ako sa taas. Dapat pala doon ako sa ba't dumaan? O diba? Muntik pa ako maligaw. Dapat pala umakyat ako. Hindi ako bumaba doon. So, it's very challenging. Lalo na kung wala kayong exercise. My goodness. Panik panaog. And all that. Buti na lang yung tapilok ko kahapon. Hindi siya masakit kapag naglalakad ako. So, naitawid niya ako sa journey na ito. Diba? Malagubat, darling. Dadaanan mo muna before. Walang path doon. Parang sinara. Okay. Hininga lang, auntie. Pero maganda, darling. Maganda yung makikita mo. Lalo na sa part na may dagat. Yan o. Diba? Ganyan yung pathway mo habang naglalakad ka sa ruins. What more can you ask for? So bilang isang manlalakbay na katulad ko, wala talagang maikukumpara sa dagat ng Pilipinas, mga darling. Nag-iisa lang tayo, tandaan nyo yan. Tayo yung may pinakamagagandang dagat sa buong mundo. Kaya nga tayo binabalik-balikan.
ng mga turistang dayuhan. Parang yung ex mo lang, balik ng balik. Chiret. So we are approaching the Diniwid Beach. Morning. Ah, dito pala si Microtel. Okay. Dito pala si Microtel by Wyndham. Gusto kayo ng Boracay activities, meron ko ng Boracay activities. So, ayan, pabalik na tayo mga darling. Nasa Diniwid na tayo. So, balikan po kayo mga darling pag nasa station 1 na ulit tayo. See ya! So yun na nga mga darling, we are back here in Station 1 and we just passed by the event, sports event dito sa Boracay. Today is Saturday, April 26, if I'm not mistaken. So may dragon boat competition, may beach tennis, and then sports for kids, soccer, football, however you want to call it. And we just did our walk, so let's just go back to our hotel to freshen up a little, and then we're gonna find a place to chill, probably until lunchtime, and see how this goes. I don't really have much plans. Gusto ko lang is pahinga. Tsaka medyo mainit mamaya. Alright. Balikan ko kayo ulit mga darling. Kapit lang. At samahan niyo pa rin ako sa ating summer area sa Boracay 2025.
siya.